Imsama kinokontrol pala ng sarili nitong Devil Fruit. Kamusta mga katropa, nagbabalik na naman tayo sa isa na naman panibagong video. Ang ating tatalakayin nga ngayon ay kung totoo nga ba na kinokontrol si Insama ng sarili nitong Devil Fruit. Pero bago nga tayo magsimula ay kung gusto mo nga ng mga ganitong klaseng video. At kung gusto mo nga din masubaybayan ng iilang video pa na gagawin ko at mapapanood mo sa channel na ito, ay pindutin mo na nga ang like button dyan at pindutin mo na din ang subscribe button para lagi kang updated once na may panibago ulit akong video. Kung nagawa mo na ngayon ay tara magsimula na tayo mga katropa. Sa nakaraan nga nating video ay tinalakay nga natin ang patungkol sa kung totoo nga ba na hindi si Imo ang final villain. At nabanggit ko nga din sa video na iyon ang possibility na gumamit nga si Imo ng Devil's Contract o pakikipagkasando sa demonyo. Well, kung gusto nyo nga mapanood ang full video na yun mga katropa, ay ilalagay ko na nga lang ang link ng video na yun sa description at comment section para mapanood nyo yun. Paalala lang mga katropa no, ang video nga na ito at lahat ng mga sasabihan ko dito ay pawang sariling teori ko lamang. Kaya sana ay maintindihan nyo kung may mga bagay sa video na ito ang mga sasabihin ko na sa tingin nyo ay mali. Maraming salamat Tera at balik na tayo sa video. Well mga katropa no, possible talaga na nakokontrol nga si Imo ng Devil Fruit niya o mismong Devil. Dahil sa mga ipinapakita nga sa atin na foreshadowing sa bawat chapter. Isa na nga dito ay ang chapter 1181. Nasabi nga dito ni Imo na ang power ay maglilid sa corruption. At dagdag pa nga niya na, para daw mapabilis ang pagkamit o pagkuha sa power ay gumagawa daw ang mga tao ng ibang paraan para makuha o makamit lang ang sinasabi niyang power. At pag pinagsama-sama nga daw ang power, corruption at pacts, ay lilikha daw ito ng domination. Sobrang lalim nga ng mga nabanggit dito ni Imo mga katropa, pero alam naman nating lahat na ang mga nabanggit nga dito ni Imo ay nangyayari talaga sa totoong buhay. Pero paano? Simple lang mga katropa. Alam naman natin dito sa bansang Pilipinas nga ay talamak talaga ang corruption. Mga tao nag-aaman sa pera, karangyan at mga nasasakupan. Dahil timo lahat na nga ng mga naiisip nilang paraan kahit makakaporwisyo sila o makakasakit ng taong bayan ay itutuloy pa din nila para makamit lamang ang gusto nila, na sila lang din naman ang makikinabang. Para gano'n na nga mga katropa. Ang corruption talaga ang punot dulo kung bakit nahihirapan ang ating bansa. Hindi lang dito pati na rin sa ibang bansa mga katropa. Kahit saan bansa ka nga pumunta ay may taong corrupt pa din dyan. Ito ang ibig sabihin ni Imo mga katropa. Sa mundo nga ng One Piece ay, alam naman natin ang corrupt nga dito ay ang world government. Gumagawa nga sila ng mga aksyon na hindi talaga katanggap-tanggap sa iba. Halimbawa na lang sa God Valley Incident Arc. Alam naman natin ang mga Celestial Dragon nga ay ang mga tao na matuturing nating nakakasuklim. Dahil gumawa ba naman ng palaro at ang palaro nga na yon ay ang pagpatay sa iba't ibang tao, anong point? Walang point, ginagawa lang nila ito para lang sa kasiyahan nila. At para lang mapanalunan ang mga iba't ibang treasure. Balik na tayo dito kay Imo. Yun mga katropa no. Sa mga nabanggit ko nga ay naniniwala nga ako na kinokontrol talaga si Imo ng Devil Fruit niya dahil possible talaga na kaya naging masama si Imo dahil sa sama ng loob niya kay Joy Boy. Dahil posibleng may bagay na nagawa si Joy Boy para ikasama ng loob ni Imo. Kaya naghantong ito sa tingin ko na naghangad si Imo ng kapangyarihan para makaganti dito kay Joy Boy. Ang sa tingin ko nga na nagawa ni Joy Boy kay Imo. Kaya naging masama ito ay wala. Yes mga katropa, wala. Posibleng noong 800 years ago. During Void Century nung nabubuhay pa si Joy Boy ay maaaring kilalang kilala si Joy Boy at tinuturing siyang bayani ng kanilang lugar. Kaya maraming humahanga sa kanya. At posibleng si Imo din ay matalik niya itong kaibigan. Well, hindi pa nga confirm mga katropa no. Pero naniniwala nga ako na magkaibigan talaga si Joy Boy at Imo dahil sa chapter 1181 mga katropa ay makikita nga natin ang maliit na pahina. Na para bang magkasama sila dati at parang may pinag-uusapan sila. Dahil makikita nga natin ang silhouette na posibleng si Joy Boy na tumatawa nga ito. Nakasama nga niya ang isa pang silhouette na possible din na si Imo nga ito. Pero paano ko nga nasabi na lahat ng mga ito kaya naging masama si Imo ay dahil lang pala sa inggit niya dito kay Joy Boy. Well, alam naman natin mga katropa na noong wala pa nga tayong mga tao. At tanging langit pa nga ang meron noon at tanging mga anghel pa nga lang ang kasama ng Diyos ay may isang namumukod tangi nga na anghel. Ang halos binigay na ng Diyos dito lahat, timo kapangyarihan, karangalan at marami pang iba, pero ano ang sinukli lang nito? Well, naghangad lang naman siya maging katulad ng Diyos. O sa madaling salita gusto niya maging Diyos din. Grabe, isipin mo, binigay na nga sa kanya lahat pero ito lang ang isusukli niya sa may lumikha sa kanya.
Naging parusa nga sa kanya ay pinalayas nga siya sa langit at hindi na kailanman man makakabalik doon. Dahil sa nagawa niyang kasalanan. At ito ay si Lucifer. Nung pinalayas na siya sa langit, ang tawag na sa kanya ay Satan. Nagre-refer nga dito si Imo mga katropa. Posibleng inggit talaga ang punot dulo ng lahat ng ito. Kaya niya nagawa ang mga kasalanan. Posibleng nagawa nga niyang mapatay si Joy Boy. Ang matalik niyang kaibigan na tinuring siyang para ng kapatid. By the way, pag-usapan naman natin ang devil fruit niya. Para sa akin mga katropa. Kaya nga niya nagawang makain ng devil fruit na ito ay, ang devil fruit na ito ay hindi lang basta-bastang devil fruit. Dahil posibleng ang devil fruit na ito ay may soul na nakakubli dito. So yung nakain na nga ni Imo ang devil fruit na ito, doon na nagsimula na nakontrol na nga si Imo ng devil fruit na ito. At kasagutan pala kung bakit yung once nga na nakadating na si Imo sa Elbaf. Bakit ito nang hihina? Ay posibleng yung time nga na nakain na ni Imo yung devil fruit na iyon ay pinarusahan siya ng Sun God Nika. Posibleng parusa nga sa kanya nito ay taglaypada naman niya ang devil fruit powers niya. Kaso nga lang hindi na siya kailanman makakaalis sa Holy Land. O Mary Joa. Kaya ito ang dahilan kung bakit lagi lang ni Imo pinoposes ang iba. Para makakilos pa din siya nang hindi niya inaalala ang pag-alis dito. Kaya possible na pagpunta talaga ni Luffy sa Mary Joa ay makakaharap niya si Imo. Dito na sa atin i-reveal na kinokontrol talaga si Imo ng devil fruit niya. Posibleng ililigtas din ni Luffy si Imo para mapalaya ito sa pagkontrol ng devil fruit niya. Dahil ang devil fruit nga daw kasi ni Luffy ay nagbibigay ng kasiyahan, kagalakan. Pinapalaya nga din niya daw ang mga slave at doon pa lang nila makakamit ang tunay na tagumpay at kalayaan na matagal na nilang inaasam. Pero siguro mga katropa, dito muna ako magpapaalam. Maraming salamat sa panonood nyo, pero yun mga katropa, peace out.